So napatunayang gumawa ng paglabag. Paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang itiniwalag eh. Yung sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang itiniwalag eh. Grabe. Ang di daw matino sa INC ititiwalag. At sabi nila, si General Torre, tinitiwalag. Ibig ba sabihin, hindi matino si General Torre? Magsagawa tayo ng reaction video nitong tinig ng karunugan, vlogger na isang kaanib sa INC. Anong sabi niya? Lahat umano na mga hindi matitino ay dapat itiwalag sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Kung gayon, kung tunay ngang itiwalag, pakinggan nyo naman si General Torre. Nangangahulugan bang siya ay hindi matino? At kung ganon, bakit sa kabila ng pagtiwalag na para sa INC ay hindi matino, itinalaga siya bilang manager ng MMDA, di po ba? Dagdag ba dito? Yung pagtiwalag kay Caramel Madriaga, sabi nila natiwalag din. Dahil sa kasalukuyang kaso, yung kidnapping. Ngayon, ang tanong, kung ang pinagbatayan ng INC tatag ni Felix Manalo ay ang kaso ni Madriaga na kidnapping, di ba alam ng karamihan na kahit si Senador Rodante Marcoleta ay may kasalukuyang kaso. May kasalukuyan siyang kaso sa COMELEC at sa Sandigan Bayan. Tanong, kung si Madriaga ay natiwalag dahil sa kaso, si Senador Rodante Marcoleta merong kaso pero hindi natiwalag. Anong pamantayan ang sinunod ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan ding subscribe sa Factbusters PH, nasa link natin sa descriptive title, at ang pangalawang channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link. At kung saan man kayo ngayon nakabase sa mga nanonood, paki-comment please kung saan kayo para alam natin kung saan kaabot ang video ito, lalo na sa mga OFWs na nagsubaybay natin sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome! At sa pagkakataong ito mga kapatid, no? Hello kay Factbusters PH. Nasa link ang para sa ating mga kapatid na gustong at inaniyahan natin na subscribe talaga sa Factbusters PH. Marami kayong matutunan mga kapatid. So sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. May sikreto na nabunyag kung bakit si General Torre na ngayon manager sa MMDA ay natiwalag. At ayon nitong tinig ng karunungan,
ang pagtiwalag sa INC, ano daw ang dahilan? Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang Oh, 'yon, ang mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng mga kasalanan, titiwalag talaga sa INC. Pero kung ganon, mga kapatid, ibig ba sabihin, dahil nalaman na natiwalag si General Nicolas Torre III, ibig ba sabihin automatic kung hindi matino si General Torre? At may isinapubliko si General Marbel kung ano ang detalye bakit itong si General Torre ay tinitiwalag ng INC. Bakit? Hindi dahil sa katiwalian. Ayon kay General Marbel, hindi ayon sa imoralidad at hindi din ayon sa paglabag sa batas. Ano ang dahilan na itiniwalag siya? Itiniwalag siya umano dahil nilapitan siya sa kaniyang inanibang relihiyon na pinipilit na huwag tanggapin ang kaniyang assignment. Yung ina-assign siya para hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Sa halip na sundin ni General Torre ang presyur sa inaniban niyang sikta, mas pinili ni General Torre ang kanyang tungkulin ng tanggapin yung kanyang posisyon. Ang kanyang tungkulin sa pagsilbi sa bayan bilang PNP. Ito ang pahayag. Balikan natin si General Marbel. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that's ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. And congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Ayan si General Marbel. Siya mismo ang nagsa publiko bakit natiwalag si General Torre. So, kung ang pamantayan ng katinuan ay ang katapatan sa tungkulin, yung panindigan sa sinumpaang serbisyo, at ang hindi pagpasakop sa estado, sa impluwensya ng anumang sikta o organisasyon, paano magiging hindi matino ang isang opisyal sa pinipiling ipaglaban ang yung professionalismo at yung mandato sa batas sa kanyang tungkulin? Di ba? Sa halip na makita ito bilang hindi katinuan, mas malinaw na ang ginawa ni General Torre ay isang halimbawa ng integridad. Ang paglalagay ng serbisyo publiko higit sa pansariling interes o sa panrelihiyosong presyur, kung ito ang dahilan ng kaniyang pagtiwalag. Ang tanong, kung matino ba si General Torre o hindi? Ang tanong, kung kaninong pamantayan ng katinuan ang sinusunod. Pero sa pagsapubliko nito ni General Marbel, nanatiling tahimik ang INC.
You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's natiwalag siya dun sa kanyang religion and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So, kung totoo ang nakakagulat na sikretong ito mga kapatid na ibinunyag ni General Romel Marbel hinggil sa dahilan sa pagkatiwalag ni General Nicolas Torre III. Lalong magiging mahalagang tanong ito. Bakit nananatiling tahimik ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo kaugnay sa pahayag ni General Marbel? Kung malinaw at makatwiran ang pagiging batayan ng pagtiwalag, hindi ba mas nakakabuti sa institusyon na linawin sa publiko mga kapatid upang maiwasan yung mga maling haka-haka. Ang katahimikan ng INC kaugnay sa pahayag ni General Marbel ay nagbubukas ito ng espasyo para sa interpretasyon na maaaring ang naging dahilan ay hindi usaping, hindi pagiging matino, kundi ang pagtindig ni General Nicolas Torre sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang PNP laban sa umano'y relihiyosong presyur, di ba? So kung totoong mas pinili ni General Torre ang serbisyo publiko kaysa sumunod sa dikta ng kaniyang inanibang sikta, hindi ito maituring na kakulangan ng katinuan. Sa halip, ito ay maaring sabihin bilang panindigan ni Torre sa profesionalismo, integridad at katapatan sa kanyang tungkulin. Di ba? So, sa ganitong konteksto mga kapatid, ang pananahimik ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo sa ibinunyag ni General Romel Marbel ay hindi nakakatulong ito sa nauna nang inilabas na sekreto. Kung ang tiwalag ay dahil sa prinsipyo at hindi sa imoralidad, hindi sa katiwalian, bakit hindi ito harapang ipaliwanag sa INC, di ba? Hanggat walang malinaw na paliwanag ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo mga kapatid, nanatiling buhay ang tanong. Ang pagtiwalag ba ay dahil sa hindi katinuan o dahil sa pagiging isoko ang tungkulin sa harap ng relihiyosong impluensya at pressure? Okay. Kaugnay diyan, nauna din sinabi na itong nagiging controversial na si Caramel Madriaga tinitiwalag din ng INC. No? Anong dahilan? Pakinggan natin. Sinek po namin ng records. Yan. Wala po sa membership roster ng INC Nako. si Madriaga. Ayun. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan. Ay, tiniwalag. ng Iglesia ni Cristo. So, si Madriaga, itiniwalag, wala siya sa roster o mano, si Madriaga. At ano ang dahilan? Dahil sa kaso daw ni Madriaga. Oh, ayan ha, malinaw po ha. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi daw kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo kung sinabing naitiwalag? Kung naitiwalag, ibig sabihin kaanib siya. Pero tiniwalag, di ba?
Dahil hindi ka pwedeng magtiwalag sa INC kung hindi ka naging kaanib sa INC. Kaya maling sabihin, hindi kaanib sa INC. Pwedeng sabihin, dating kaanib sa INC. Dahil ano ba, kung bigyan ko kayo ng background kaugnay nitong si nagiging controversial din na si Ramel Lagunoy Madriaga. Dahil naaresto ito siya noong Hulyo taong 2023 doon sa Cainta, Rizal sa pamamagitan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Matapos i-serve ang warrant of arrest sa kanya para sa isang kidnapping for ransom case. So ang warrant ay inisyu ito sa Manila Regional Trial Court, Branch 21. At pinaniwala ang may kaugnay ito sa pagdukot sa dalawang Chinese national noong 2022. So kung si Madriaga na itiwalag 2023 at yung kaso ay kaugnay sa dalawang Chinese national na dinukot 2022, ibig sabihin nang nangyari ang naturang akusasyon sa kasalanang pagkidnapping, ikaanib pa siya sa INC, di ba? Dahil 2023 siya umano natiwalag. So kung 2022 naganap ang kasong kidnapping laban kay Caramel Madriaga at 2023 siya itiniwalag, malinaw sa lohika at sa timeline, nakaanib siya sa Iglesia ni Cristo noong panahong nagawa ang naturang krimen. Ibig sabihin, naganap ang alegasyon sa naturang krimen habang kaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi ibig sabihin na dahil may kaso ay automatikong guilty na. Dahil sa ating batas, kailangang patunayan itong may sala ang akusado beyond reasonable doubt sa korte. At ang akusadong hindi pa at wala pang pinal na desisyon o hatol sa korte, siya ay mananatili na inosente hanggang mapatunayang may sala beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, naganap ang aligasyon sa naturang krimen, kidnap for ransom, habang siya miyembro ng INC, di ba? So, ang pagtiwalag nangyari lamang sa taong 2023 bago yung aligasyon na nangyari ang kidnapping 2022. So, kung iipilit na hindi siya miyembro, iyon ay totoo lamang matapos sa 2023. Pero hindi na-delete o nawala yung background niya sa kasaysayan na naging kaanib talaga siya sa INC, di ba? Ngunit, hindi mismong sa panahon ng krimen siya natiwalag, kundi sa 2023, 2022 yung reklamo. So, ang issue dito ay sa panahon ng nangyari, hindi sa pizza kung kailan siya na itiwalag. Dahil, ang pagka-aresto niya noong 2023 at yung naturang warrant of arrest ay maaaring nating ituring na sa panahon kung kailan siya kinasuhan at sinampahan ng formal na kaso. At sa kasalukuyan, yon ang dahilan na may kaso siyang kidnapping at nasa detention, kulungan siya para sa legal na process. Pero meron pang background itong si Madriaga. Ang kasong kidnapping for ransom, hiwalay ito sa lumang kaso na naganap noong 1996. May kaugnay din sa kasong pagdukot sa isang negosyante na si Vicente Oy. Noong taong 1997, si Madriaga ay na-convict sa kaso. Na-convict siya sa kaso. 1997. Pero ang hatol,
ay na-overturn ito sa Supreme Court noong 2003. Bakit na-overturn sa Supreme Court? Dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ha? Okay. Ano ang sabi ni Tinig ng Karunungan? Balik natin. Sinek po namin ng records. Yan. Wala po sa membership roster ng INC Nako. si Madriaga. Ayun. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan. Ay, tiniwalag. ng Iglesia ni Cristo. Oh, ayan ha, malinaw po Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Oh, hindi daw kaanib sa Iglesia ni Cristo. Naging kaanib. Kaya nga, tinitiwalag. No? Bakit tinitiwalag siya? Dahil naging kaanib siya. Hindi nabura ang pagiging history niya sa kaanib sa INC. At hindi pwedeng itiwalag ang isang tao na hindi kaanib sa INC. Di ba? Tama na nung natiwalag siya, ay hindi na si INC dahil natiwalag siya. Pero hindi nawala ang historical background na naging dating INC siya. Di ba? Oh. So, tuloy natin mga kapatid. Ano ang dahilan kung bakit kailangang itiwalag para sa INC? Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pantao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Oh, so, yon. Pag napatunayan o mano na may sala, ititiwalag yan. Pero ang pahayag na kapag napatunayang gumagawa ng kasalanan sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, ititiwalag ng INC, ay may malaking butas ito sa lohika kapag iniugnay itong kaso ni Caramel Madriaga. Bakit? Dahil ang pangunahing tanong dito, paano napatunayan ng Iglesia ni Cristo na nagkasala si Madriaga kung wala pang pinal na hatol o desisyon sa hukuman, di ba? Alam naman natin na sa batas ng tao, sa sistemang legal dito sa Pilipinas, sa ating bansa, malinaw ang prinsipyo. Innocent until proven guilty. Hanggat wala pang pinal na desisyon ng korte, ang isang akusado ay akusado pa lamang. Hindi yon kriminal. Kaya, walang pinal na hukom sa hatol. Ibig sabihin, wala pang pinal na conviction. Wala pang legal na deklarasyon na siya ay nagkasala beyond reasonable doubt. So, kung ganito ang kalagayan, ano ang basihan ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, mga kapatid, para sabihin napatunayan na siya ay nagkasala sa batas ng tao o sa batas ng Diyos, kaya yon ang dahilan na itiniwalag siya. So, kung sa usapin naman sa batas ng Diyos, kung igiit talaga ng INC, lalo na itong Tinig ng Karunungan, na ang batayan ay batas ng Diyos, abay, lalabas na magbigat din ang problema. Bakit? May sarili bang international, o yung tinatawag eternal court, ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, na humahalili sa hustisya ng ating Estado? May kakayahan ba silang magpataw ng pasya na para bang may tinatawag na divine certainty sa isang kaso na hindi pa nadesisyonan sa korte? Hindi ba taliwas ito sa prinsipyo ng katarungan na huwag humatol ng wala pang buong katotohanan, di ba? Yun talaga ang prinsipyo ng katotohanan. So, napakadelikadong implikasyon yan. Kung ititiwalag ang isang miyembro ng INC dahil lamang sa aligasyon na may kaso, ay ibig sabihin, ang paratang pa lamang ay sapat na pala para husgahan ang isang tao at itiwalag. Nawawala na ang pagitan ng akusasyon at katotohanan yan. At mas masahol
na inunahan pa ang korte sa pagtiwalag. Paano nila na kumpirma na may kasalanan na talaga? Kung maalala ninyo, 'di ba? May kaso din na kidnapping si Madriaga pero na-overturn sa Supreme Court. Kulang daw ng ebidensya. So, kaya kung wala pang hatol ang hukuman, walang penal na hatol, hindi pa napatunayan na ang akusado ay nagkasala sa batas ng tao. At kung wala pang malinaw na objektibo at makatarungang batayan, hindi din ito maituring na napatunayan sa harap ng Diyos na makasalanan. Kaya ang tanong ay mananatili at mas lalong lumilinaw. Kung wala pang pinal na desisyon sa korte sa nasabing akusasyon, mga kapatid, paano napatunayan ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo na si Madriaga ay talagang nagkasala na? So ito ang sentro ng isyu. Hindi ang depensa sa krimen, kundi ang proseso sa paghatol. Di ba? Ang pahayag ng tinig ng karunungan na kaya yun ang dahilan na itiniwalag dahil sa kaso, abay pinangunahan na ang korte. Ha? Tuloy natin. Pagka napatunayan ha, kaya nga may paglilinis na tinatawag sa iglesia. O, kapag napatunayan, so paano nyo napatunayan na maski sa korte ay wala pang pinal na desisyon? Ha? So, ibig ba sabihin, basta may kaso lang para sa kanila napatunayan, kahit walang pinal na desisyon, kaya mas mabuting itiwalag na? Ang tanong, dito, di ba si Senador Marcolita, meron ding kaso? May kaso siya sa Comelec, may kaso siya sa Sandigang Bayan. Wala pa ring desisyon. Pareho sila ni Madriaga. Pero ang tanong, bakit hindi natiwalag si Marcolita? Na pareho silang may kaso, pero wala pang desisyon. Tuloy natin. Sapagkat, batay po sa ako naman, hindi ako tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga, may sariling spokesperson ng INC, si Ka Edwil Zabala, no? Bakit? Ang mga natiran, matitino eh. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglabag, talagang itiniwalag eh. O, so walang problema yang hindi matitino na itiwalag. Pero, kung sa kaso pa lamang, at sabihin ng hindi matitino, dapat itiwalag ito. Di ba? Ibalik natin. May kaso din si Senador Marcolita. Kahit wala pang desisyon, may ituring ba din si Senador Rodante Marcolita na hindi matitino dahil may kaso? Ganon din ang may Madriaga. Dahil may kaso si Madriaga, ibig ba sabihin, kahit wala pang desisyon, may desisyon na kayo na hindi siya matino. At ano ang sabi ni Tinig ng Karunungan dito? Kung gusto mo, humanap ka ng ibang iglesia na kukonsintihin ka, na kahit may kidnap for ransom case ka na, hindi ka ititiwalag. Kasi walang pagtitiwalag sa kanila. O doon ka, Madriaga, wag ka dito sa INC. O, yan. Ang pahayag na ito ni Tinig ng Karunungan, mga kapatid, na kung gusto ni Madriaga daw, hahanap siya ng iglesia na kukonsintihin ang krimen na ginawa niya. Kung walang pagtitiwalag, dapat dun daw umano magiging kaanib si Madriaga. Una, walang sinumang, mali ito na pahayag, dahil walang sinumang iglesia o sekta ang kumukonsinti sa isang krimen. Di ba? Wala ni isang iglesia kumukonsinti sa isang krimen. Ang tanong dito ay, hindi kung may iglesia bang papayag sa krimen, kundi kung makatarungan bang
itiwalag ang isang tao kahit wala pang pinal na hatol sa korte. May malinaw na kaibahan ang akusasyon at yung napatunayan na ba. So, ang pagtiwalag bago ang pinal na desisyon sa korte o sa hukuman, mga kapatid, ay maituring ito na prejudgment. Ulitin ko, sa batas ng tao na umiiral, yung tinatawag na presumption of innocent. Kung igigiit talaga ng isang relihiyon na may kasalanan agad, yung dapat itiwalag, yung may isinampang kaso. Ibig sabihin, kahit hindi pa napatunayan, tiwalag agad, iyon ay inhustisya, di ba? Dahil nakabase lang ang pagtiwalag dahil may kaso. At kung yun ang basihan, ulitin natin, ba't di natiwalag si Marcolita? Mayroon siyang kaso. So, may napakinggan yun, dapat umano. Lilipat na lang si Madriaga sa iglesia na walang tiwalag. Yun ang sabi ni Tinig ng Karunungan. Pero iyo'y isang pag-iwas sa isyo. Ang wastong sagot ay ipaliwanag kung paano napatunayan ang kasalanan ni Madriaga kung wala pang pinal na hatol sa hukuman. Hanggat hindi ito masagot, mga kapatid, mananatiling may butas yung katuwiran. Di ba? Oh. Ano daw ang dahilan? Balik natin, ha? Kung gusto mo, humanap ka ng ibang iglesia na kukonsintihin ka na kahit may kidnap for ransom case ka na, hindi ka ititiwalag kasi walang pagtitiwalag sa kanila. O doon ka. Yan. Malinaw dito na natiwalag siya dahil sa kidnap for ransom case. No? Yun talaga. Kaya, ibalik natin. Wala pang opisyal na hatol. Pero ganun ba ang INC na pinangasiwaan ngayon ni KRD Manalo na itiwalag kahit wala pang pinal na desisyon sa korte? Ayon mismo kay Tinig ng Karunungan, dapat daw maghanap si Madriaga ng iglesia na kahit may kaso ay hindi ititiwalag. Ngunit kung ito ang lohika, may malinaw na tanong na dapat sagutin diyan. Bakit hindi natiwalag si Senador Rodante Marcoleta, gayong alam naman ng publiko na may mga isyo at kasong inihain laban kay Senador Marcoleta sa Commission on Election COMELEC at sa Sandigang Bayan, di ba? Kung ang pamantayan ay kahit may kaso, hindi ititiwalag, bakit tila nag-iba ang aplikasyon depende sa personalidad? Kung si Madriaga ay hinuhusgaan agad batay sa pagkakaroon ng kaso kahit wala pang pinal na desisyon sa korte. Kahit, Pero, pagdating ni Senador Rodante Marcoleta na meron ding kaso at tulad ni Madriaga wala pang pinal na desisyon sa korte, ba't nanatili si Senador Rodante Marcoleta sa ANC? Kaya, may isang pamantayan ba ang hostesya at disiplina ng ANC? O may pinapuburan lang? At may santabi kaugnay dito, mga kapatid. Hanggang hindi talaga masagot ng malinaw ang mga tanong na ito, hindi sapat na sabihing prinsipyo lang ang ipinairal. Ang katarungan ay nasusukat hindi sa pahayag, kundi sa pare-parehong pagpatupad. Di ba? Okay. Dito tayo sa sabi niya. Yung sinabi nung abogado ni Ramil Madriaga na INC naman po siya, INC rin mga kasama niya dito, unggoy. Hindi INC, mga tiwalag nga eh. Diba? Wala yung pinagkaiba sa... Sino ba yung tinawag niyang unggoy? Ang abogado ni Madriaga? Naging unggoy daw
So, okay, tuloy natin. Halimbawa, ikaw ay naging empleyado ng isang kilalang kumpanya na talagang sabihin na natin yung pagiging kilala niya, yung kredibilidad ng Oh, ayan. Bago dyan, nag-react siya sa pagpakilala sa abogado ni Madriaga na INC si Madriaga at yung mga kasama niyang nakulong ay mga INC. abogado ni Ramil Madriaga na INC naman po siya, INC rin mga kasama niya dito. Unggoy, hindi INC, mga tiwalag nga eh. Diba? Wala yung pinagkaiba sa halimbawa. Oh, so bago tayo sa halimbawa, walang pagkakaiba daw. No, ang pagtiwalag ng INC, nangangahulugan ba na automatikong napawalang bisa ang pagiging dating kaanib nito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Kapag sinabi ang isang tao ay dating INC, hindi ito nagpahayag na siya ay membro sa kasalukuyan dahil tiwalag na. Siya ay kasalukuyang kaanib sa INC. Kundi, yon ay historical fact. Tulad sa dating empleyado, dating opisyal, dating miyembro. So, ang pagtiwalag ay disiplina na sa loob ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Pero, kahit may disiplina sila sa pagtiwalag, hindi ito nagbura ng nakaraan sa pagiging kaanib sa INC. So, sa kaso ni Madriaga at iba pang mga nakukulong na sinabi, ang konteksto kasi bakit sinabi ng abogado, si Attorney Palad ba yun? Attorney Palad na si Madriaga ay aktibong INC at yung mga kasama sa kulungan ay mga INC dahil tinanong kasi siya sa seguridad ni Madriaga. No? Kaya sabi ng abogado, okay sila sa seguridad dahil kilala si Madriaga na active na miyembro sa INC. Oh. Kaya nag-react diyan si Senador Marcoleta at yung mga nakakulong ay mga miyembro daw ng INC. Kaya nag-react dito si Tinig ng Karunungan, unggoy daw. Yung sinabi nung abogado ni Ramil Madriaga na INC naman po siya, INC rin mga kasama niya dito. Unggoy, hindi INC, mga tiwalag nga eh. Oh, unggoy. Hindi mga INC, mga tiwalag nga eh. Oh. Pero ulitin ko, kahit ba natiwalag, hindi yan nagbura sa historical fact na sila'y dating miyembro sa INC. So, totoo na sila'y tiwalag. Tiwalag sila noong inilabas ang pagtiwalag sa INC. Ngunit hindi rin maling sabihin na sila'y dating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil sila'y hindi pwedeng matiwalag kung hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo. Malinaw ang bahagi ng kanilang background sa pagiging INC. Kaya maling framing ni Tinig ng Karunungan na kapag tiwalag, para bang gustong ipalitaw na burado na ang anumang ugnayan nito sa INC kahit yung tinatawag na historical fact ang dating pagiging miyembro dito. Di ba? Okay. Tuloy natin. Mga kapatid. Ano ba yung sabi niya? Diba? Wala yung pinagkaiba sa halimbawa. Ikaw ay naging empleyado ng isang kilalang kumpanya na talagang sabihin na natin yung pagiging kilala niya, yung kredibilidad ng kumpanyang yun talagang pang-international. Tapos nakapagtrabaho ka doon, gumawa ka ng kalokohan, inalis ka ngayon bilang empleyado. Tapos ikaw, kumbaga para ka na lang langaw sa kalabaw na sinasabi mo, empleyado ako dyan. Kahit ang totoo, tinanggal ka na. Yan ang kaniyang analogy, no? Pero, tama na yung sinabing hindi na sila maaring tawaging kasalukuyang INC dahil tiwalag. Pero mali din
kung sabihin na bawal o kasinungalingang tawagin silang dating INC. Ang pagtiwalag sa INC, sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo, yun ay pagputol sa kasalukuyang ugnayan sa relihiyon na pagiging kaanib. Pero, hindi matutulan na hindi nabura ang katotohanan na minsan na silang naging kaanib sa INC kaya dating mga INC. Kaya't ang pagtukoy sa kanila bilang dating INC, yon ay wasto mga kapatid. Pero, meron siyang analogy. Ang tiwalag daw ay tulad sa ano? Tapos ikaw, kumbaga para ka na lang langaw sa kalabaw na sinasabi mo, empleyado ako dyan. Kahit ang totoo, tinanggal ka na. Bakit? Kasi gusto mong magpasikat. Kasi meron kang gustong patanaw doon sa mga kausap mo na pinagmamalakihan mo. Gusto mo siguro makuha yung atensyon nila Sandali. ng kalokohan. Inalis ka ngayon. Ito ang Kumpanyang yun analogy niya. talagang pang-international. Tapos na talagang sabihin na natin yung pagiging kilala niya, yung kredibilidad ng kumpanyang yun talagang pang-international. Tapos nakapagtrabaho ka doon, gumawa ka ng kalokohan. Inalis ka ngayon bilang empleyado. Tapos ikaw, kumbaga para ka na lang langaw sa kalabaw na sinasabi mo, empleyado ako dyan. Kahit ang totoo, tinanggal ka na. Yan ang analogy niya sa tiwalag, no? Diyan, pinakita niya ang paghahalin tulad sa mga tiwalag bilang katumbas ng natanggal sa trabaho sa isang malaking kumpanya. Pero maling-mali yan. Bakit maling-mali? Sa isang kumpanya, ang pagtanggal ay maaring gawin ito kahit administrative finding lamang. Sapagkat hindi hudikatura ang kumpanya. May sarili silang patakaran na pinairal sa kumpanya. Ngunit sa usapin ng krimen, ibang antas yan. Ibang antas. Sa kaso ni Ramel Madriaga, malinaw ang tanong, paano siya itinuturing na nagkasala kung wala pang pinal na eksekutore na hatol sa korte? Dahil alam naman natin, ulitin ko, na ilalim sa batas sa Pilipinas at maging sa pangkalahatang prinsipyo ng katarungan, innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So, walang sinuman ang maaaring ituring na kriminal hanggat walang pinal na desisyon sa hukuman. Pero paano? Sinabi nitong tinig ng karunungan na napatunayan na nagkasala. Di ba? Si Madriaga. So kung ang pagtiwalag ay ibinatay lamang sa akusasyon, ibinatay lamang sa reklamo, ibinatay lamang sa kaso, lalo na kung ang kaso ay pending, lumalabas na nauuna pa ang pagbura bago ang hatol. Nauuna ang pagtiwalag bago ang desisyon sa korte. Ibig sabihin, pinalitan ng siktang INC ang papel ng hukuman. Di ba malinaw na paglabag ito sa prinsipyo na tinatawag na due process? Kung gayon, hindi sapat ang palusot na ang paghahambing sa isang mga trabahante nagtatrabaho sa kumpanya. Dahil ang tanong ay hindi kung may kaso, kundi kung napatunayan ba ang kasalanan sa tamang proseso ng batas, di ba? Kung wala pang pinal na hatol, walang legal at moral na batayan para sabihin nagkasala na. At kung may pagtiwalag na nangyari, dapat ipaliwanag. Kung ito ba ay nakabatay sa ebidensya, ito ba ay nakabatay sa proseso o ito'y akusasyon lamang. Kaya ang pahayag nitong si tinig ng karunungan, mga kapatid, ay very illogical. At sabi pa niya,
Bakit? Kasi gusto mong magpasikat. Kasi meron kang gustong patanaw doon sa mga kausap mo na pinagmamalakihan mo. Gusto mo siguro makuha yung atensyon nila o di kaya humanga sila sa'yo na talaga nagtatrabaho ka dyan. Kahit na inalis ka na sa kanilang records bilang empleyado, ganun din sa iglesia. Siguro, iniisip ng abogado nito, baka mabigyan ka ng special treatment dyan. Ayan, bago dyan, no? Iniisip daw siguro. Siguro. Siguro, iniisip ng abogado nito, baka mabigyan ka ng special treatment dyan. INC, sabihin natin membro ka pa rin. Wala na. Tingnan natin kung may special treatment. Magsiksikan kayo ng mga tiwalag dyan, pambihira. Okay. Yung pahayag nitong si Tinig na Karunungan na, siguro, pinakilala ng abogado ni Madriaga na INC siya para mabigyan ng special treatment. Yung salitang siguro, alam ba niya na yun ay isang haka-haka lamang? Ibig sabihin, kung sa korte pa walang matibay na ebidensya, gawa-gawa lang sa sarili niya. Sa loob ng sistemang judicial dito sa ating bansa, walang legal na special treatment na ibinigay dahil nakabatay sa isang relihiyon ng isang akusado. Ang korte ay kumilos ayon sa ebidensya, ayon sa batas, at ayon sa due process. Hindi kung anong simbahan o anong relihiyon ang nabibilangan ng isang akusado. Di ba? So, kung ang paratang ay ginagamit ang pagiging INC para sa special treatment, tandaan natin, ang bigat ng patunay ay nasa nag-akusa. Hindi sapat ang salitang siguro o baka o sa palagay ko. Lalo na kung ang usapin ay katarungan at reputasyon ng mga nasangkot nito. Sa huli, ang ganitong argumento ay isang paglihis sa tunay na isyu. Anong tunay na isyu? May sapat bang ebidensya ang korte laban kay Madriaga? Nasunod ba ang due process? Ganon din sa paglabas ng pagtiwalag nitong grupo sa INC kay Madriaga. So, ito lamang mga kapatid ang ating reaction kay Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC kaugnay diyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hello sa mga nagsubaybay ngayon. Muslim Islam, si Tami Basilario, Josie, Min Chati, sa Binyan City, Laguna. Hello, kumusta? At sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dito lang muna tayo at hanggang sa muli, itong yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye.